Kasabay ng pagharap ng dating driver at bodyguard ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan sa pagdinig ng Kamara hinggil sa paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison, tumistig rin sa naturang pagdinig ang anak niyang si Hana May. Sa naturang pagdinig, inilabas ni Hana May ang kanyang cellphone para ipakita ang naging pag-uusap nila ni Senadora De Lima. Sa testimonya ni Hana May, sinabi nito na pinapatanong umano ng kanyang tatay kay De Lima kung bakit may sapina na dumating sa kanila at kung ano ang kanilang gagawin. Tugon raw ng senadora, magtago na muna si Dayan at huwag dumalo sa pagdinig sa Kamara. Samantala, tinutukan rin ng mga mambabatas sa naturang pagdinig ang mga pagkakaiba at hindi pagkakatugma-tugma ng mga testimonya ni Dayan at Kerwin Espinosa. Si Jervis Manahan sa detalye. Isang show cause order ang inaprubahan ng House Committee on Justice para kay Senadora Laila De Lima. Dapat daw magpaliwanag ang senadora kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Sa pagdinig kasi sinabi ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan na gusto sana niyang humarap sa mga nakaraang investigasyon kaugnay ng Bilibid drug trade, pero pinigilan siya umano ni De Lima. Humarap din sa pagdinig ang kanyang anak ni si Hana May Dayan na nagpakita pa ng kanyang pakikipag-usap umano sa kanyang tita Laila. Ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam, i-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya. Kasi dumating na yung supwe na napirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi niyang ganon. Pagtatawanan lang kaming dalawa, magiging kahiya-hiya kami diyan na dalawa. Kinumpirma ng mga mambabatas na numero nga ni De Lima ang nakatext ni Hana May. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng guilty rin si De Lima sa obstruction of justice. Sa affidavit ni Dayan, kinumpirma niya na 5 beses siya tumanggap ng pera mula sa Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Hindi raw niya inakalang drug lord si Kerwin dahil ang alam niya ay isa raw itong engineer. Una raw silang nakita sa isang parking lot sa isang mall sa Pasay at nakita pa sa Baguio City. Hindi raw binibilang ni Dayan ang pera dahil sinasalat lang niya ito at diretsong ibinibigay kay De Lima. Utos daw ni De Lima na kunin ang pera mula kay Kerwin. Kaya nagsisinungaling daw ang senadora nang sabihin niyang hindi niya kilala si Espinosa. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Pero may ilang hindi pagtutugma sa mga pahayag ng dalawa. Sabi ni Kerwin sa Senate investigation, 2015 sila nagkita ni Dayan sa tulong na rin ni Albuera Police Chief Jovi Espenido. Pero sabi naman ni Dayan sa kamera, 2014 sila nagkita at hindi raw niya kilala si Espenido. Itinanggi rin ni Dayan na malakas ang kanyang impluensya sa loob ng New Bilibid Prison. Sa 4 na araw na pagdinig ng komite noon sa pagkalat ng droga sa kulungan, itinuro ng mga inmates si Dayan na taga-kolekta raw ng pera para sa campaign kitty ni De Lima. Pero tahasang itinanggi ni Dayan na nangyari ito dahil hindi raw niya kilala ang mga inmate na dating tumestigo. 3 beses lang daw siya nagpunta sa Bilibid noon para lang ihatid si De Lima sa director's office. At hindi pa raw siya nakakapasok sa maximum security compound at sa kubol ni JB Sebastian. Sa mga humarap noon, tanging sina dating NBI Deputy Director Rafael Ragos at dating Bucor Chief Franklin Bucayo lang daw ang kilala niya dahil siya pa mismo ang nagrekomenda kay De Lima na i-promote sila sa trabaho. Bukod sa drug trade, natoon din ang hearing sa pag-iibigan ni Dayan at De Lima. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag?
Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Taong 2007 daw nang magsimula ang kanilang relasyon, kahit na hindi naman hiwalay si Dayan sa kanyang asawa. Natanggap naman daw ng kanyang mga anak ang kanilang relasyon. Binigyan pa raw siya ng pera ni De Lima pandagdag sa pampagawa ng kanilang bahay sa Pangasinan. Hindi rin direkta ang naging sagot ni Dayan nang tanungin siya tungkol sa umano'y sex video nila ng senadora. Aniya, posibleng nagkaroon pero hindi raw siya ang kumuha at hindi rin cellphone niya ang ginamit. Pero naghiwalay sila bago tumakbo si De Lima sa pagkasenador dahil ipinalit sa kanya si Warren Cristobal. Dito raw nasampal ni Dayan si De Lima. Nabigyan ng immunity from suit si Dayan at may provisional admission na rin siya sa Witness Protection Program. Matapos ang pagdinig, itinurn over ng kamera si Dayan sa PNP at dumiretso na siya sa Pangasinan Regional Police Office. Mr. Rocky Dayan, ikaw ay sumunod. Diba? Opo. At sa iyong pagsumpa, ikaw ay sumumpa sa batas ng Diyos at sumumpa rin sa batas ng tao. Yes, Your Honor. At ang ibig sabihin ng iyong pagsumpa ay ikaw ay magsasabi ng totoo. Opo. At ikaw ba naniniwala na hindi mo kayang labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Yes, Your Honor. Ginoong Rocky Dayan, inako mo na sa media nung ikaw ay in-interview sa Krami. At inako na rin ni Secretary De Lima o ni Senador De Lima na kayo ay may relasyon. Ito ba'y paninindigan mo pa rin ang relasyon na ito? Opo, inaako mo ito kapareho ng ibang iyong sinabi sa media at kung saan man sapagkat ayaw mong labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yes, tama ba? Tama po. Ginoong Dayan, sinabi mo na may relasyon kayo ni Senador De Lima. Kailan ba nagsimula ang relasyon na ito? 2007 po. 2007, saan nanunungkulan si Senador De Lima? Sa Leopold po, Papunya. Siya ay isang practitioner lamang bilang isang abogada. Opo. At ang relasyon na ito ay nagpatuloy mula sa kanyang pagiging law practitioner hanggang sa siya ay chairman ng Commission on Human Rights. Yes, Your Honor. At hanggang sa siya ay naging kalihim ng Departamento ng Katarungan. Opo, Your Honor. Sa panahong ito, dahil kayo ay narelasyon na, ako ba'y tama na sabihin na nakuha mo ang pagtitiwala ni kalihim De Lima? At nakuha niya rin ang iyong pagtitiwala. Sa katotohanan niyan, ikaw ay magtiwala sa kanya at hindi lamang tiwala, kundi utang na loob. Opo, Your Honor. Sapagkat ikaw ay tinutulungan niya sa iyong mga problema na pananalapi at ikaw ay kanyang tinutulungan sa iyong pamumuhay. Opo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora De Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor.
Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo, Your Honor. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din, ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir, pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo.